Hinikayat ng Department of Health ang publiko na matutunan ang pagsi-CPR o cardiopulmonary resuscitation. Kung paano yan, alamin sa report ni JC Cosico. Kapag may biglang na cardiac arrest sa iyong harapan, ano ang gagawin mo? Importante na marunong ka ng first aid, gaya ng CPR o cardiopulmonary resuscitation. Ang hakbang na yan nakakapagligtas ng buhay. Kung ayaw niyong ma-brain damage, ibig sabihin kung gusto niyo pong mabuhay at maglakad uli at magsalita, importante na pag nag-shutdown, tumigil yung puso habang wala pa yung mga gamot para buhayin siya, ay ating ginagawa na yung CPR. Ayon sa Philippine Red Cross, 1% lang sa 70,000 na nakararanas ng cardiac arrest taon-taon ang nabibigyan ng CPR. Katumbas yan ng 700 pasyente. Marami akong narinig na mamatay dahil hindi na lalapatan ng CPR. Minumukhay ko talaga, mag-advance sila, mag-first aid course sila para bawat bahay, kung may napaso, may inatake, may sakit, alam ang gagawin. Paano nga ba mag-CPR? Lumuhod sa gilid ng pasyente. Pagpatungin ang mga kamay sa gitna ng dibdib ng tao, saka gawin ang compressions o paglalagay ng diit. Ang target, 100 hanggang 120 chest compressions kada minuto. Ayon sa mga eksperto, makatutulong kung mag-iisip ang responder ng isang upbeat na tugtog sa tuwing gagawin ang chest compressions. Bakit kailangan may rhythm? Kasi normally, pag hesitant tayo or di tayo napapractice, baka pa isa-isa yung pump natin. So the sound, the music can actually help us continue to pump. Pwede raw itong isagawa hanggang sa ma-revive o magising na ang pasyente. I-monitor din daw ito kada 2 minuto. Kung bumalik na ang pulso, pwede nang ihinto ang pagsi-CPR. Kaya nitong National CPR Day, hinikayat ng Department of Health ang publiko na matutunan ito. Hindi naman daw kasi kailangan na maging isang health professional para makapag-CPR. Suportado naman ng Department of Education ang pagkakaroon ng CPR training, lalo na sa mga malalayong paaralan. Bahagi na rin daw ito ng education curriculum. We have last mile schools or far-flung areas schools na hindi po nare-reach ng ating mga doctors. Kailangan po sa eskwelahan. Hindi po kasi mabilis ang responde dahil may mga barangays na malalayo. Ang mga hospitals, kahit clinic, hindi rin po lahat in place. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.